Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update tayo sa mga TA natin. Nasa 1 hour time frame pa rin tayo. So, ayun, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng retest ulit sa support. So, kanina, di ba, nagkaroon ng dito. Rejected yung support natin, tapos umangat ulit, tapos nagkaroon ng retest ulit. So, ngayon, check natin, possible retest ulit to eh. Ito kaka-start lang kasi nitong candle na to, kaya medyo di pa rin natin ma-decide kung talagang bababa siya. Pero kung mapapansin nyo, meron na tayong confirmation dito na possible talaga balikan yung possible talaga balikan yung support natin dito. So ngayon, ang entry natin dito, kung rejected to, pwede tayo mag-entry dito. So mag-entry tayo dito once na rejected tong support na to. Ang support natin na to is 100 for 930 tsaka 100 for 116.8. So ito yung support natin kay BTC. So currently rejected, 2 times nang rejected ulit to. So rejected dito, rejected dito. So possible ito kunin niya ulit to. So ang gawin niya dito either i-reject or basagin. Pero still ang tinitignan natin dito, dalawa lang naman. Kapag rejected, possible bumalik sa resistance. Kapag binasag, possible kunin tong isang support natin sa baba. Pero currently, yan, kaka-start lang nung isang candle, kaya di pa rin natin alam kung ano yung ano niyan, ano yung magiging kung bearish pa siya, bearish candle or bullish candle. Pero, mamaya after 30 minutes siguro, mga 9:30 to 9:40, yun, doon mo makikita kung talagang bababa to or babalikan tong support. So, once rejected tong support, pwede tayo mag-entry dito, maglulong tayo dito. So, check natin kung ano yung possible mangyari dito kay BTC. Pero still, magkakaroon na ulit ng weekend, kaya expect natin na magkakaroon ng sideways ulit ng market. So, check natin kung ano yung possible mangyari dito kay BTC. Pero yun, yung possible mangyari, either support is i-reject or i-retest, tapos babalik dito sa liquidity dito sa taas. Either ito ang kunin niya, or dumiretso dito sa isang liquidity dito sa taas. Either ito, yan, dyan, sa part na yan. Or kunin tong resistance, dire-diretso. So, possible kasi, pag na-reject ng support, kunin niya tong liquidity dito, tapos biglang balik ulit sa support, tapos biglang kunin ulit tong liquidity nito, tapos balik ulit sa support, and kunin si resistance. Pero, pwede rin kasing isang ano na lang, isang basagin niya tong liquidity na to, basagin niya tong liquidity na to, hanggang mapunta ulit siya sa resistance. Pwede kasing ganun mangyari, isang bounce lang. Pero minsan kasi ang nangyayari sa market, kinukuha yung liquidity tapos bababa. Kasi kukunin niya yung per value gap dito, kukunin niya yon possible, tapos biglang bababa ulit, tapos kukunin ulit yung per value gap sa taas, tapos biglang bababa ulit. So, minsan ganun kasi. Pero minsan kasi, dumediretso na sa resistance. So, yun. Check natin kung ano yung possible mangyari kay BTC. Sabantayan natin to kasi possible magkaroon ng rejection or retest dito sa support. So, next kay ETH. So, for ETH, kung mapansin yung order block natin is still, ano pa rin, rejected. So, rejected dito, sa part na to. So, ngayon, possible magkaroon ng retest or diretso dito sa order block natin. So, this is a per value gap and then this is a order block. So, dalawa yung possible mangyari kay ETH. Either dumiretso dito sa taas, sa resistance, or magkaroon ng diretso dito sa order block natin. So, ngayon, kapag nabasag niya yung order block natin, baka kunin niya tong liquidity or itong support sa baba. So, antay lang tayo dito ng possible mangyari kay ETH. Pero kung mapapansin nyo, hindi ugma yung galaw ni ETH at ni BTC. So, minsan nagkakasalungat silang dalawa eh. So, ito, kung mapapansin nyo, meron na ditong
confirmation. So, this is a confirmation. Ito yung aantayin natin. Tapos, entry natin is yung next candle. Pero, kung mapapansin nyo kay BTC, so, talagang pababa. Meron tayong confirmation na pababa yung market. Either baka kunin niya tong support. So, ito yung inaantay natin dito. Baka kunin niya tong support dito kay BTC. Pero kay ETH, so, nagpo-form siya na possible either balikan tong resistance or kunin tong liquidity dito sa taas. So, either ito or ito. So, basta kukunin niya to siguro yung liquidity dito or yung per value gap dito sa dito banda sa taas. So, yun. Kay, kay ETH, ang resistance natin is 2745.54 tsaka si 2790.29. Sa order block naman natin, na possible kunin niya sa 2503.77 tsaka 2475.06. So, kapag binasag niya yung order block na yan, possible kunin niya tong liquidity natin sa baba na 25450 ay 2450.75 or itong 2444.30. So, either yan yung isa yung kunin niya. Or itong support natin sa baba na 2396.65 and 2346.30. So, yun. Check natin kung ano yung possible mangyari dito kay ETH. So, next natin si XRP. So, kung mapapansin nyo sa XRP, ito, nag-plot na tayo ng support dito. So, mapapansin nyo, meron tayong rejection dito sa support na to. So, either magkaroon ng retest to dito sa support or kunin tong liquidity sa taas. So, ito, yung liquidity dito. So, ganun yan. Either kunin tong support, dalawa yung possible mangyari. Either kunin tong support dito sa baba, magkaroon ulit ng rejection, or kunin yung liquidity sa taas. So, ayun yung possible mangyari kay XRP. So, ang support natin kay XRP is 2.1366 and 2.1181. And ang target possible na kunin niya dito is either itong ano na to, or 2.2803 or itong sa taas na ito 2.3106. And yung possible na targetin niya once na kunin niya tong liquidity sa taas. Pero possible close sa market is kunin yung support. Either i-reject niya ulit yan or kunin tong liquidity sa taas. So, yun yung possible mangyari dito kay XRP. Last for Solana. So, Solana, yan, currently, nasa support zone natin siya. So, ngayon, ang gagawin natin dito, antayin lang natin kung babasagan niya ba tong support or i-reject niya lang ulit. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon ng rejection dito, umangat, ni-retest ulit. Tapos, yan, nag-consolidate siya dito sa support zone natin. So, possible, kung mare-reject tong support na to, possible kunin niya yung liquidity sa taas. So, kung mapapansin nyo, marami tayong liquidity na possible kunin niya. Pero, still, ang target natin dito is possible kapag rejected, possible pataas. So, ang support natin is 160.083 at si 163.559. So, yan yung support natin dyan. So, ang ginagawa lang naman natin, magti-trade tayo kapag nakakita tayo ng confirmation. So, ngayon, kapag umangat ng 20%, or above 20%, so nag-25%, mag-stop loss na ako. Maglalagay na ako ng stop loss na 20% para kung boba man siya, at least may TP pa rin tayo. So kung mag-retest, at least may gain na tayo, hindi na magbe-break even. So ayun, quick update lang tayo sa sa mga TA natin. So learnings this week. So the learnings for this week. So, wag mo kakalabanin yung trend. Kumbaga, kung yung trend is pababa,
Huwag mong ipilit na pataas yung market. So, usually, ang mangyayari, masusunog ka or may stop loss ka. So, mas maganda, kung ano yung binibigay ng market, sundin lang natin. Kung ano yung trend niya, kung uptrend or downtrend, so sundin lang natin. So, wag nating kontrahin. Kasi, yung kadalasan nangyayari, kapag kinokontra, kapag pinipilit natin yung trade, nasusunog tayo. So, yun lang. Quick update lang tayo. So, mag-weekend na naman, possible magkaroon ng consolidation. So, kung magkakaroon ng magkakaroon ulit ng pump or dump, so possible whales yun. So, check natin kung ano yung possible mangyari this weekend. Pero hanggang bukas siguro may galaw yung market. So, check natin kung ano yung possible mangyari ngayong gabi. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.